Ito si Rick at ngayon ay papunta na siya sa orbit kung saan gugugulin niya ang isang buong taon sa zero gravity, walang paglalakad, walang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, walang oras para humiga o tumayo lamang. Ang paglulunsad ay nasa ilalim ng matinding G-forces. Bago siya makarating sa isang lugar kung saan walang bigat, naranasan ni Rick ang sukdulang puwersa ng grabidad. Mahirap kumalabog ang kanyang puso, ang kanyang katawan ay nakadikit sa kanyang upuan. Bawat selula sa kanyang katawan ay parang sisubog. Ngunit bigla, katahimikan. Bumangon ang kanyang katawan mula sa upuan, natanggal ang mga tali at nagsimula siyang dahan-daang lumutang. Dahil walang sahig o kisame, kakaiba ang pakiramdam ng lahat. Umiikot ang kanyang ulo, sumasakit ang kanyang tiyan, ngunit tumawa si Rick at napagtanto sa unang pagkakataon na ang daigdig ay nasa malayong ilalim na ngayon. Ang unang araw ay parang isang pagsakay, lahat ay lumilipad, ang kanyang katawan ay walang bigat, ang mga bagay ay umiikot sa hangin, at bawat sulyap sa bintana ay isang bagong tuklas. Naglalaro si Rick ng mga bula ng tubig, sumusubok ng mga somersault at tuwang-tuwa na parang isang bata dahil hindi ito isang simulator kundi isang tunay na paglipad patungo sa kalawakan. Ang istasyon ay umiikot sa daigdig kada 70 minuto at si Rick ay nakakakita ng 12 ng pagsikat at paglubog ng araw sa loob ng isang araw. Nakakagulat, walang normal na gabi, walang tunay na umaga. Kaya kailangan ng isang mahigpit na schedule at artipisyal na ilaw upang maiwasan ang pagkawala ng pakiramdam ng oras at pagkasira ng katawan. Nakakagulat ang unang pagkain sa kalawakan, ang pagkain ay walang lasa, parang carton. Ito ay dahil sa zero gravity, ang dugo at mga likido ay umaakyat sa ulo, ang ilong mucosa ay namamaga, at ang pangamoy ng isang tao ay nahihina, halos parang may sipon. Gayunpaman, ang amoy ang nagbibigay ng halos lahat ng kanilang panlasa. Kaya naman mas gusto ng mga astronaut ang maanghang, maasim, at matingkad na pagkain para kahit papaano ay may maamoy. Imposibleng uminom mula sa isang tasa, hindi bumubuhos ang tubig. Nakalawit ito na parang isang patak at maaaring lumutang. Kaya natuto si Rick na uminom mula sa mga espesyal na supot na may straw at tubo. Sumasalo siya ng mga lumulutang na mumo, ikinakabit ang isang tinidor sa dingding at ngumiti. Sa kaguluhang ito, kailangang siguraduhin ang lahat kahit ang kanyang sariling almusal. Kailangan niyang matulog sa isang supot na nakakabit sa dingding. Kung wala ito, lulutang lang ang iyong katawan. Kung makakalimutan mong buksan ang ventilasyon, ang hangin ay titigil at magiging mahirap ang paghinga. At kung hindi mo i-secure ang iyong sarili, maaari kang magising na ang iyong ulo ay nakadikit sa mga instrumento. Kahit ang pagtulog ay isang mahirap na gawain. Pagkalipas ng isang linggo, magsisimula ang isang bagong yugto, ang lahat ay nagiging rutina. Hindi na nagugulat si Rick bagkus ay namumuhay na lamang siya ng simple. Nagsasanay siya araw-araw, 2 oras sa isang pagkakataon gamit ang mga espesyal na zero gravity exercise machine. Kung wala ito, mabilis na humihina ang mga kalamnan at nawawala ng calcium ang mga buto. Nangyayari ito dahil hindi na nila kayang pasanin ang bigat ng katawan. Iniisip ng katawan na hindi na kailangang maging malakas ang mga buto at nagsisimulang mag-disassemble at unti-unting i-recycle ang mga ito. Sa kalawakan, parang namamaga ang iyong mukha, parang may idinidiin ang iyong mga mata, pareho itong epekto ng naiipong likido sa iyong itaas na bahagi ng katawan. Sumasakit ang iyong likod dahil umuunat ang iyong gulugod, walang presyon sa pagitan ng mga vertebrae at tumatangkad ka ng ilang sentimetro. Ngunit ang paglaki sa kalawakan ay hindi isang kagalakan, ito ay isang pinagmumulan ng matinding kirot. Para manatili sa tamang landas, binubuksan ni Rick ang umaga gamit ang mga lampara, tinatakpan ang gabi gamit ang makakapal na kortina at sumusunod sa isang mahigpit na rehimen. Kung wala ito, nawawala ng direksyon ang iyong utak, nalilito ang araw at gabi, lumalabo ang iyong atensyon at kahit ang isang simpleng gawain ay nagiging isang komplikadong gawain. Ang kalinisan ay hindi isang shower, ito ay mga pamunas, foam at ventilasyon. Nagsusuot ka ng damit hanggang sa tuluyang marumihan ang mga ito at pagkatapos ay itinatapon mo ang mga ito. Dahil hindi mo ito malalabhan sa kalawakan, walang tubig, walang washing machine. At ang kalinisan ay nangangahulugan ng kaligtasan, ang mga mikrobyo ay kumikilos ng iba sa kalawakan, mas mabilis dumami at maaaring maging mas mapanganib. Mabagal ang internet, ngunit may koneksyon. Nagpapadala ang mga kamag-anak ng maiikling video, nagpapatugtog ng mga pamilyar na kanta gamit ang kanyang headphone, at lahat ng ito ay nagpapanatili kay Rick na nakabatay sa realidad at pinipigilan siyang mabaliw sa nakakabagot na karanasan. Pagkatapos ng isang buwan sa kalawakan, hindi na nagkakaroon ng motion sickness si Rick ngunit naliligaw siya at nagkakamali. Kaya ginagawa niya ang lahat ng dahan-dahan at tumpak. Bawat galaw ay sinadya. Walang pagmamadali sa kalawakan. Si Rick ay nagsasagawa ng sarili niyang mga medikal na eksaminasyon. Gumagawa siya ng mga ultrasound kasunod ng mga tagubilin sa video, kumukuha ng mga sample ng dugo at nagtatala ng mga pulso. Ang mga doktor sa mundo ay nanonood sa camera at nagbibigay ng payo. Ito ang telemedicine. Kapag ang doktor ay malayo, sinusunod mo ng tumpak ang kanilang mga utos kasabay mong pasyente, nurse at technician.
Ang pagpapagupit sa kalawakan ay isang espesyal na karanasan. Ang isang espesyal na clipper na may vacuum ay sumisipsip ng buhok kaya hindi ito lumipad palayo. Kung lumipad man, hindi mo ito maaaring kolektahin at maaari nitong masira ang kagamitan. 3 buwan na ang lumipas at si Rick ay nalulula. Ang kanyang mga luha ay hindi dumadaloy pababa, nagiging mga patak ang mga ito at nakasabit sa kanyang mga pilikmata. Minsan ay sinasalo niya ang mga ito gamit ang kanyang mga daliri, minsan ay hinihintay niya lamang na sumangga ang mga ito. Ito ay isang kakaibang sensasyon, medyo malungkot, ngunit nakakatawa rin kapag tumingin ka sa salamin. Nakakapagod ng maglaro sa mga lumilipad na mumo at patak ng hangin, kaya nililibang ni Rick ang sarili sa pamamagitan ng patuloy na paglilinis. Ito ay kapakipakinabang kapwa para sa kaligtasan ng istasyon at para sa sariling katinoan ng astronaut. Pagkatapos ng 6 na buwan sa kalawakan, ang katawan ay labis na napapagod at nagbago. Ang immune system ay humihina na nagpapahirap sa paglaban sa bakterya. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga mikrobyo ay nagbabago at nagiging mas agresibo sa mga kondisyon ng zero gravity. Sa makatuwid, ang kalinisan ay hindi isang kapritsyo lamang kundi isang depensa laban sa mga sakit sa hinaharap. Kapag ang araw ay naglalabas ng mga daloy ng radiation, si Rick ay nagtatago sa isang espesyal na kompartamento sa likod ng mga pader na mas mahusay na nagpoprotekta laban sa mga mapanganib na particle. Sa orbit, walang atmosfera tulad ng sa Earth at lahat ng radiation sa kalawakan ay direktang tumatama sa katawan. Hindi ito agad napapansin, ngunit mapanganib sa katagalan. Minsan may nasa Syra at hindi ka nais-nais kapag ito ay sa banyo dahil walang mga kagamitan sa tubo sa malapit. Tila nakakatawa, ngunit mapanganib din ito sa simula pa lang. Sa isang spaceship, dapat ayusin agad ang lahat kung hindi ay sunod-sunod na lalabas ang mga problema. Pagkalipas ng 1 taon, iniimpake ni Rick ang kanyang mga gamit at itinapon ang natitirang hindi kinakailangang basura, isinara ang mga hatch at naghanda para sa paglapag sa Earth. Napakahirap bumalik. Ibinabalik ng gravity ang bigat sa normal. Mabigat ang kanyang ulo, nanghihina ang kanyang mga binti at wala na siyang balanse. Kailangang matutunan muli ni Rick ang lahat kahit kung paano maglakad. Ngunit nakaligtas siya, nabuhay sa orbit ng 1 buong taon. At kahit hamina ang kanyang mga kalamnan, lamambat ang kanyang mga buto at halos mabaliw ang kanyang utak, ang mahalaga ay napagtanto ni Rick kung gaano niya kamahal ang daigdig. Mag-subscribe kung gusto mo rin. Paalam!